Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. At muli po na sumasa atin ang live na pagbubulay. At sa gabi pong ito muli nating talakayin ang mga bagay na pawang katotohanan batay sa nasusulat, batay sa salita ng Diyos. At naway gabayan tayo ng Panginoon muli mga minamahal. At sa ating programa ay umaasa po tayo na marami po na mga makikinabang o may mga tao na kahit po ilan ay masaya na rin po tayo na makikinabang at matuto. At lagi nating bigyang daan ang alamin ang kalooban ng Panginoon. Di ko lang po alam mga kababayan kung ito po ay maayos na ating signal o maayos ang ating sound. Dahil parang ang hina ng aking narinig sa aking boses na po. So, mahalaga po ay maging maayos ang ating ginagawa. So, tulungan tayo ng Panginoon at gabayan tayo ng Diyos. At halina po kayo't ating muling bulayin ang mga salita ng Diyos. Sabi nga sa aklat ng Korinto, 1 Corinthians. At ang sabi po mga kababayan ay ganito sa talata na 19. 1 Corinthians 1 verse 19, sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Saan naroon ang marunong? Saan naroon ang iskriba? Saan naroon ang mapagmatuwid ng sasanglibutang ito? Hindi baga ginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng sanglibutan. Papuri sa pangalan ng Diyos. At ngayon po ay samantalahin natin ang pagkakataon pong ito. Tayo po ay sama-sama na magbulay, mga kababayan. At gaya nga po ng ating nabasa, sinasabi, sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Yon. Marami kasi sa atin na nagsasabing kailangan maging mabait tayo, kailangan maging mabait tayo sa tao, Yung kabaitan po na sinasabi ng iba na kabaitan ay hindi yan ang sapat na batayan para makilala tayo'y mga lingkod o anak ng Diyos o isa sa mga taong may tuturing na banal sa harapan ng Panginoon. Sapagkat marami po na mga nagsasabing mabait naman yan. Marami mga taong nagsasabing ako na may mabait. Wala naman akong ginagawang masama. Ako na may mabait sa mga taong mabait sa akin. Yon. So yung kabaitan na yon na pinapahayag ng ilan ng ibang mga tao ay hindi yun ang hinahanap ng Diyos. Dahil ang sabi nga rito, isasawala ko. Yan. Iwawalat ko ang karunungan ng marurunong. At isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Kung kabaitan lang ang pagbabatayan, marami po tayong mga makikitang mababait sa paningin ng tao or mabait sa
kanilang mga sarili. Ano po? May mga nagsasabing sila'y mabait. Ano po? Pero hindi kabaitan ang pinagbabatayan ng Diyos. Ibig bang sabihin masama ang pagiging mabait? Atin pong liliwanagin, ano po? Lilinawin po natin. Maaring yung kabaitan ay naging resulta. Ano po? Mayroon kasing kabaitan na yung kabaitan na matatawag natin tulad halimbawa. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa, mga bayan. Di ba may mga tao na nagsasabing, may pang-UC ka ba dyan? Ba? May pang-tagay ka ba dyan? So, makikita natin, sila po ay, nagpapasigarilyo, nagbibigay ng sigarilyo. Mabait yung tawag sa kanila doon. Nagbibigay ng sigarilyo, nagpapainom, nilalasing nila yung kapwa. Yun. Masasabi nating mabait, sabi ng iba. Pero hindi po yun ang kabaitan na sinasabi, na kabaitang resulta ng buhay ng isang lingkod ng Diyos, unang anak ng Diyos. Hindi po kabaitan yon. Ano po? Dahil paano ka masasabing mabait? Na ipinapahamak mo yung kapwa mo. Diba? Tinuturuan mo siyang magkasala. Amen? Tinuruan mo siyang maglasing. Hindi porkit nagbigay ka ng pang-sigarilyo ay mabait ka na. Ay banal ka na, matuwid ka na. Yung sinasabing kabaitan. Ano po? Yung yayain mo yung taong magsugal tayo. Di ba? Yayain mo yung tao na magnakaw. Yayain mo yung tao na, kumbaga, magsabong tayo. Punta tayo sa ganitong lugar. Ano? Yung yayain mo na mag-inuman tayo. Kabaitan ba yan? Alam niyo mga minamahal, mayroon din po nga ganito, mabait sa mga taong mabait lamang sa kanila. Pero sa mga taong ang buhay din ay masasabi nating yung masasama ay hindi sila ganon. Ano po? Gagantihin nila ng kasamaan yung masama. Kapag mabuti kapag sinasabi nilang ikaw ay mabait sa kanila o sila ay mabait sa iyo, may mga taong ganyan, mabait sila. Pero subukan na nilang saktan, subukan nilang sila'y nakawan, sila'y murahin, sila ay kumbaga lamangan, hindi sila pumapayag. Yun. Ayaw nila na sila'y mayapakan ng kapwa. Yun. Pero sabi nila mabait. Mga babayan, mga kaibigan, o mga minamahal natin, mahalaga po na maintindihan natin ang nais ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, hindi yung pakitang tao na kabaitan. Ang gusto ng Panginoon, makita ng Diyos na tayo namumuhay na ayon sa katotohanan, sa katwiran, sa kabanalan. Meron din tayong narinig, meron tayong narinig na Bisaya yun, Bisayang wika. Sabi dito. Sabi niya, bisan daw ang yawa. Bisan kuno ang yawa. Diha sa
kaduhang Korinto 11:14, pwede man siya mahimong sama sa anghel. Sa Tagalog, kahit paraw si Satanas, diyan sa 2 Korinto 11 verse 14, pwede daw siya maging anghel, tulad ng isang anghel. Ito, lilinawin natin tong mga pahayag na ito. Ano po? So, sa kanyang pahayag, naniniwala siya na si Satanas pwedeng maging anghel, tulad ng anghel. Ang binabanggit kasi diyan, babasahin natin sa aklat ng Korinto. Babasahin natin para alam ninyo kung ano talaga yung nakasulat. Mahirap po kasi na nakikinig lang tayo at hindi naman tayo nagbabasa kung ano talaga nakasulat. Baka maniniwala na lang kayo kung anong sasabihin ng tao, palibhasay hindi rin tayo nagbabasa ng Biblia. Nais kong basahin ang binanggit sa 2 Korinto 11. Okay, punta natin ay 2 Korinto mga kababayan, 11 talata po ay 14, para na rin alam ninyo kung ano talaga yung nakasulat. Kasi sa panahon ngayon, padaldalan na lang may mga ganyan, hindi naman talaga nagbabasa, basta lang banggit ng talata. Pero mag-ingat kayo, maliban na lang siguro kung yung tao na yon ay tapat din sa kanyang mga pahayag. Paano kung may mga dagdag na, may mga bawas na yung mga nakasulat. Kaya mas nais ko na rin pong basahin, mas gustuhin ko na rin pong basahin yung nilalaman ng talata. 2 Corinthians 2 Korinto 11 talata ay 14. Ganito po at hindi kataka-taka, sapagkat si Satanas man ay nagpakunwaring anghel ng kaliwanagan. Yan. Ito po yung ginamit na verse or talata para po sabihin na si Satanas daw ay pwede daw maging tulad ng anghel. Ay dito po anghel ng kaliwanagan. Si Satanas Okay. Huwag nating ilayo yung binanggit na salitang si Satanas. Si Satanas daw ay pwede, yung salitang pwede, pwede daw na maging anghel. Sa Bisaya pwedeng maging anghel sa kaliwanagan, ng kaliwanagan, sa kahayag. Pwede daw magiging sama sa anghel sa kahayag kung ang kanyang sinabi ay sa 2 Korinto 11:14. Maniniwala po ba kayo na si Satanas ay pwedeng maging anghel ng kaliwanagan? Mga kababayan, siguro sa mga hindi naiintindihan yung binanggit sa talata, parang totoo na pwedeng maging anghel si Satanas ng kaliwanagan. Si Satanas po yung binanggit Ang totoo nun mga kababayan, si Satanas po talaga ay dati po yung kasamahan ng mga anghel. Pero yung binanggit dito kasi anghel ng kaliwanagan. Alam nyo, wala po kasing talata na sumusuporta sa pahayag na yon na si Satanas man ay pwedeng ang yawa ang yawa ay pwedeng maging anghel
magiging tulad sa anghel ng kaliwanagan. Ang katunayan yan, mga minamahal, hindi pwede si Satanas maging anghel ng kaliwanagan. Pero magpakunwari, yun ang pwede niyang gawin. Yan. Yung magpakunwari na anghel ng kaliwanagan, yun yung pwede niyang gawin. Pero yung maging anghel ng kaliwanagan, malabo, mga kababayan, malabo. Imposible po yun. Imposible yun. Hindi mangyayaring ang demonyo o si Satanas ay maging anghel ng kaliwanagan o maging tulad sa anghel ng kaliwanagan. Sa Bisaya, di gud mahitabo nga si Satanas pwede na mahimong sama sa anghel sa kaliwanagan. Dili pwede. Pero magpakaroon nung anghel sa kaliwanagan, mao nay pwede niyang himuon. Lahi ang pwedeng mahimong anghel sama sa anghel sa kaliwanagan kaysa magpakaroon ingnon. Pwede siya. Pwede siyang magpakaroon ingnon. Pero dili mahimo nga siya mahimong sama sa anghel sa kaliwanagan. Tanawara. Layo kayo. Kana ay mga pahayag, mga istoryang sa Bisaya pa ay mga bakak na istorya nga kung wa mo ka basa, siguro mailad gud mo. Diba? Biro nyo, ang si Satanas pwedeng maging anghel ng kaliwanagan. Yan po ay isang malinaw na pagsisinungaling ng isang nagbabasa ng Biblia. Kaya pag nagbanggit sila ng mga talata, yung mga talata na binanggit nila ay hindi po yun ang laman ng banal na kasulatan. Hindi yun ang laman ng mga verse na binanggit nila. Pero nyo sabihin na si Satanas pwedeng maging anghel sama sa anghel ng kaliwanagan? Hindi po totoo yun. Ingat po kayo sa mga ganong pahayag. Ingat po kayo sa mga hindi nagbabasa. Ay mas maganda po magbasa kayo ng Biblia nang hindi kayo maloko ng mga taong manluloko. Ano po? Nang hindi kayo madaya. Si Satanas, ang kaya niyang gawin, magkunwari. Ano po? Magkunwari, magpakaroon ingnon sa Bisaya. Magpakaroon ingnon anghel sa kahayag. Maura na yang mahimong himuon. Magpakaroon ingnon. Dili tinud anay. Yung salita naman na maging anghel sama sa anghel ng kaliwanagan, ano po, tulad ng anghel ng kaliwanagan, ibig sabihin noon, maging mabuti rin siya. Magiging anghel din siya tulad ng anghel ng kaliwanagan. Tulad ang ginamit maging. Yung salitang maging, magkaroon ng change, ano po, yung pagbabago. Na pagbabago na mula sa kasamaan, magiging katwiran. Hindi po. Pero yung magkunwari, yun ang magawa. Ano po? Yun ang kaya niyang gawin, magkunwari. Pero hindi totoo. Yun. Yun ang ibig sabihin doon. Kaya, ingat po kayo, ano? Ngayon, yan lang ang kayang gawin ni Satanas. At gawa po ng, dahil po sa ganito, ano? Basahin natin talatang, ituloy natin. Talatang 15. Mas maganda, simulan natin sa talatang 13. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa na mangagpakunwaring mga apostol ni Kristo. Pati yung pagiging apostol nila ay kunyari din. Di ba? Hindi totoo. Iba kasi yung kunwari kaysa totoo.
Pati yung pagiging apostol. Kaya nga, mga minamahal, magpapakilalang apostol. Ano po? Ganyan po, no? Apostolic Church, halimbawa. Pero yung mga aral, yung mga turo, hindi naman galing sa apostol. So, paano mo tatawaging apostolic yan kung yung aral niyan ay salungat doon sa aral ng mga apostol? Meron pa, no? Apostolic succession, ano po? Yung bang maka-apostol daw, walang patid. Ano po? Talagang may authority. Galing daw sa apostol at wala raw patid. Tapos, yung kinikilala nilang apostol, ano po, mga minamahal, na sinasabing apostol na naglehans, ay may asawa at hindi nagpapakilalang ama. Ano po? Ama ng pangkalahatan. Yung bang Santo Papa, hindi naman nagpakilala, kaya napakalayo po, yan po maaari nilang gamitin para pag magkunwari sila, na yun daw. Yan lang ang kaya nilang gawin, magkunwari, magpakaroning nun. Pero hindi talaga sila yun. Bakit? Malalaman mo sa doktrina, malalaman mo sa aral, sa pamumuhay, malalaman mo. Kaya kahit pa yan ay magkaroon sila ng ganong titulo, baka pangalan laang. Pero ang katotohanan ay pagkukunwari yan. Para bagang mga yung tulad halimbawa ng mga appliances. Meron dyan ay yung original, ginagaya din. Ano po? Ginagaya yung pangalan. Yung pangalan lang ang kayang gayahin, ha? Yung pangalan. Pero yung loob ay hindi nila magawang magaya. Yan. Ganyan yung mga appliances, mga amplifier. Yan. Makikita nyo, pareho ang pangalan. Pero tingnan nyo ang pyesa, magkaiba. Ganyan din ang doktrina. Pareho ang pangalan. Ginamit. Maka-apostol. Diba? Maka-apostol. Kami ang tutong itinayo. Ayan. Diba? Pero tingnan nyo ang mga pyesa. Tingnan nyo ang kanilang mga doktrina. Ang layo. Ang layo-layo. Ang laki ng kaibahan. Biro nyo ang mga apostol. Wala naman kayong mabasa sa Biblia na yung mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo ay nagbautismo ng isang sanggol. Ang layo, Kaya kahit na magsasabi silang apostol ang sabi rito, sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaan, mga magdarayang manggagawa na nangagpakunwaring mga apostol ni Kristo. Di ba? Tingnan nyo mga minamahal. Pakunwari lang yung kaya. Pero yung pamumuhay ng totoong apostol ay wala sa kanila. Layo-layo si Pedro. Hindi naman si Pedro nag-celebrate ng Christmas. Amen? At hindi rin nagbawal si Pedro na mag-asawa. Si Pedro, ang totoo niyan, si Pedro may asawa. Tapos, mayroon tayong nakakausap na Apostolic Church, sabi nila. Pero yung doktrina nila, mga minamahal, sari-sari po ang kanilang mga turo at hindi mo mababasa sa Biblia yung mga turo. Sa mga handog pa lang, dami ng mga handog na kung ano-ano mga pangalan, umabot na yata sa 10, 15 mga uri, iba't ibang uri ng mga handog sa kanilang mga church. Tapos apostolic daw sila. Paano mangyayaring apostolic samantalang ang aral ay hindi naman mula sa mga apostol? Yan ay turo at aral na mula sa mga tao.
Ganyan po mga kababayan, ano? Ganyan na po sa ating panahon, kalakalan po ng pari-pariho na pong nagpapakilala at nagtatanyag, lalabas na po talaga yan eh. Ano po, mahahayag at mahahayag yan, pari-pariho po yan, magsasabi, magkiklaim. Samantalang, ang sabi rito, sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga mangdarayang manggagawa, na nangagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. At hindi kataka-taka, hindi naman pala nakapagtataka. Kaya tayo, huwag na po tayo magtataka kung bakit sa kabila ng kanila pong mga pahayag, kanilang mga pahayag ay sinasabi nila, kiniklaim nila, malinaw po mga minamahal, na hindi naman yun ang pamumuhay at hindi rin po yan ang nagiging aral at turo na tinanggap mula kay Kristo, na itinuro din naman ng kanyang mga apostol. Kaya mag-ingat po kayo mga babayan ha. Kita niyo po, marami po yan sa panahon ngayon, mga iglesia, church, ano po, kita niyo pag mga buwan ng mga Disyembre, ano po, kanya-kanyang mga pakana na mga aral. Mayroon pang dyan, may mga exchange gift. Mayroon pa dyang mga, wala naman yan, hindi nakasama yan sa mga aral. Kumbaga ginagawa na lang nila yan para siguro ay maaliw sila, para sila ay sumaya, kasi parang pakiramdam nila, malungkot sila pag walang mga ganyan-ganyan. Ano po, may mga ilaw-ilaw. Ano po, kita niyo po may mga kababayan, may mga pamahiin. May mga sinasabi pang mga bilog-bilog, may mga sinasabing kung ano ba namang mga aral at turo talaga ng mga tao, mga kababayan. At yan po yung mga pamahiin, hindi po kaaya-aya sa Diyos yan. Yan po ay pinagbabawal ng Diyos ang mga pamamahiin. Hindi po dapat na ang mga namumuhay na totoo na sumusunod sa utos ng Diyos ay namumuhay sa ganyan. Paano nyo Kaya yung binasa natin, narinig ko kasi, sabi niya, doon sa binanggit niya, Bisaya kasi ito Bisaya, po. Sa amin kasi, sa mga Bisaya, doon sa lugar na yon, napakaraming mga Catholic faith defender, po. At mapapansin nyo sa kanila, puro bibig. Tapos gagamit sila ng talata, gagamit sila ng verse, magkukot sila ng mga verse. Pero yung mga verse, pinipilipit nila. Napapansin ko yan Pinipilipit nila, binabago nila yung laman ng talata. Yung laman ng talata ay iniaangkop sa kanilang paniniwala. Yan ang mapapansin niyo po. Yan ay gawain po ng kaawayan ng diablo na dadayain kayo sa hindi katotohanan. Magsasalita pero hindi talaga yun ang laman. Yan. At papalagay nila na yun ang nakasulat sa Biblia. Para kayo papaniwalain na ang kanilang aral ay galing daw talaga sa Biblia. Pero pag binasa nyo naman ang Biblia, napakalayo naman ng kanilang mga pinagsasabi doon sa Biblia. Katulad nito, anong sabi? Kahit daw ang diablo ay pwede raw maging anghel ng kaliwanagan. Iba yung salita na yun, pwede. Hindi po pwede na maging anghel ng kaliwanagan ang diablo. Ang kayang gawin ng diablo ay magpakunwaring anghel. Yon. Dapat maintindihan niyo yan. Kaya kung kayo siguro ay hindi rin talaga maingat na makinig sa mga pahayag, ay maniniwala po kayo. Oo nga, Kaya ang mangyayari na ngayon, yung mga nagpapakadiyos, hindi na nila paniniwalaan. Yung totoong nagpapakadiyos yung totoong nagbagong buhay. Yan.
yung totoong tumalikod na sa kasamaan. Hindi na rin paniniwalaan na sila'y sa Diyos. Bakit? Kasi gumagawa sila ng turo at aral para i-brainwash yung isip ng tao na yan yung mga nagpapakadiyos nan. Hindi totoo yan kasi si Satanas pwede rin maging anghel ng kaliwanagan. Tingnan niyo po yung pandaraya. Kaya tuloy, akala nung mga walang muwang, walang kalam-alam, yun pala ay hindi rin pwede rin palang gawin yan ng kaaway na pakadiyos. Parang ganon. Pwede palang gawin ng kaaway na magpakadiyos. Pwede palang gawin ng kaaway na sumunod sa Diyos. Alam niyo ang kaaway, hindi yan susunod sa Diyos, sa mga utos ng Diyos. Pero, mga minamahal, pwedeng magpapanggap yan na sila'y sa Diyos. Pero yung pagsunod sa utos ng Diyos, yan ang hindi nila kayang gawin. Maliwanag po yan. Yan ang kayang gawin ng demonyo. Kaya nilang magpanggap, pero hindi nila kayang sumunod. Ngayon, ano ba ang ugali meron ang diablo, mga minamahal? Sapagkat sa ating binasa, ang sabi rito sa talatang 15, hindi malaking bagay nga na ang kaniyang mga ministro naman ay magpakunwaring anghel. Magpakunwari na waring ministro ng katwiran. Tingnan niyo mga kabayan, no? Napaka-danger ito, no? Yung kanyang mga ministro nino? Ng diablo. Hindi ministro ng Diyos, ha? Tingnan nyo. Danger ito sa mga walang kamalayan, sa mga yung amen lang ng amen, Tapos oo lang ng oo, umaasa lang sa kanilang tagapagsalita at hindi nagbabasa ng Bible. Anong sabi? Hindi malaking bagay nga na ang kaniyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katwiran na ang kanilang wakas ay na masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Sa kanilang mga gawa. Yung titingnan mo, yung pagbabasihan mo, hindi yung pag-aangkin. Ako'y apostol, ako'y propeta, ako'y ganito. Ako'y anak ng Diyos, ako'y lingkod ng Diyos. Kami ang tutong iglesia, yan, puro pag-aangkin yan. Pero, huwag kayong paloko. Huwag kayong padaya. Yan. Bakit? May sinasabi. Ano sinasabi? Makinig kayo sa sinasabi, mga kababayan. Tingnan nyo, may sinasabi, Ang sabi rito, na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Sa kanilang mga gawa. Meron babantayan mo. Babantay mo yung kanilang mga gawa. Ano ba yung mga gawa nila? Tingnan nyo, mga kababayan, ano bang ugali? Meron ang kaaway na siyang pagkakilanlan. Sa aklat mga minamahal, dito po sa aklat ng Juan 8, may babasahin ko po sa inyo para malaman nyo kung paano nyo sila makilala. Hindi po dahil sa pangalan ng iglesia o sa pangalan o sa pagsasabing kami mga apostol o sa pagsasabing kami mga ganito o ang aming turo ay apostolic pero pag sinuri mo talaga ay hindi naman talaga ganon. Ano binanggit ko? Aklat ng Juan. Dito sa aklat ng Juan 8, basahin natin ang talata, mga kababayan, 44. Ito po ang isa sa mga dapat na ating pakaingatan. Ito ang sinabi ng Panginoon. Kayo'y sa inyong amang diablo
At ang mga nais ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin. Ayun, yung ginagawa. Alin daw yung ginagawa? Yung nais ng kanilang ama. Tika muna, sino bang ama na binabanggit dito? Tuloy natin, mga kababayan. Anong sabi? Siya'y isang mamamatay tao. Yan. Buhat pa ng una. Tingnan nyo ha. Buhat pa raw ng una, siya'y isang mamamatay tao. Aba. Tingnan nyo. Ay wala pala itong pagbabago. Walang pagbabago. Ano pong kaya niyang pagbabago? Magkukunyari. Ano po? Anong sabi? Buhat pa ng una. At hindi na nanatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, tingnan nyo, ingatan nyo po ito, bantayan nyo. Kapag daw siya nagsasalita ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng ganang kanya. Ang isa po palang mahilig magsalita ng kasinungalingan, makikilala mo. Papaano? Ang mga sinasabi niya ay sa ganang kanya. Lumalabas po, yung mga sinasabi niya, kanya lang yung imbento. Yon. Kanya lang yung mga kwento, kanyang mga istorya, or kanyang mga patutuo na hindi naman mapapatunayan, hindi mapapamatudan sa salitang Bisaya. Ano? Dili niya kayang patunayan. Dili mapamatudan, pinaagi sa balaang kasulatan. Magkwikwento, ganito daw ang sa Diyos, ganito, ganyan ang sa Diyos. Pag binasa mo naman sa Biblia, ay wala namang ganon na sinasabi nila. So ano ibig sabihin? Kapag ka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya sa ganang kanya, sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Yun. Ang Diablo ay isang sinungaling ayon kay Kristo at ama nito. Kaya sa lahat ng mga nagsisinungaling, hindi nagsasabi ng totoo, sino ang ama? Ang Diablo. Kaya kapag kayan ay pumapatay, nagsisinungaling, yan pala, ang ama niyan ay Diablo. Yan. Napakalinaw po mga minamahal. Kaya wala na po wala na silang paglulusutan pagdating po sa katotohanan ng salita ng Diyos. Talaga po ang salita ng Diyos, katotohanan yan Ihahayag yan ang mga bagay na natatago, yung mga nakasinungalingan. Meron pa tayong nababalitaan, nabasa sa mga history, na pinapatay pala yung mga nagsalin ng Biblia, pati yung mga Biblia nung una ay sinusunog daw. Bakit? Dahil yung salin ng Biblia ay tila baga kontra daw sa kanilang mga salin. Aba, ano namang karapatan nilang patayin? Kung kukontra ba yan sa paniniwala mo, papatayin mo na ba yung tao? Ganyan mga minamahal, di ba? Alam nyo si Kristo hindi kailanman nagturo na kapag naging kaaway mo ang isang tao at hindi mo kapareho ang paniniwala, ay papatayin. Ganyan ba ang turo ng Panginoon? Ganyan ba ang turo ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad na pagka kontra sa paniniwala? Ano po? Diba tayo? Sa panahon ngayon, ang daming mga paniniwala ngayon na kumukontra sa paniniwala ko. At yung paniniwala ko kumukontra sa paniniwala ninyo. At yung paniniwala nila kumukontra sa paniniwala ng iba. Ano po? Tingnan nyo. Ibig bang sabihin, pagkaganyan, kontra sa paniniwala ay papatayin na dahil kontra sa paniniwala ninyo? Abay, hindi yan ganyan ang turo ng Panginoong Jesucristo. Hindi kailanman itinuro ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad. Tandaan nyo, ang mga Kristiyano, sila ang pinapatay, hindi sila ang pumapatay. Amen? Sila ang pinapatay.
mga Kristiyano. At darating ang araw na yung papatay sa kanila ay mag-aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Diyos. Tandaan niyo po yan, mga minamahal. Yung papatay sa mga totoong Kristiyano, yung papatay sa kaya mga Kristiyano pinapatay no? Doon pa lang sa panahon nila Pedro. Ano po? Kaya, kita nyo, anong nangyari? Hindi po ang mga Kristiyano papatay. Sila ang pinapatay. Sipin nyo, nagagawa po ba ng mga alagad na sila'y papatay dahil lang kontra sa paniniwala nila? Yung bang hindi naniniwala sa Ebanghelyo, pinapatay ba nila ni Pedro? Pinapatay ba ng mga apostol? Hindi. Kundi yung mga taong hindi naniniwala sa Ebanghelyo ng Panginoon, sila yung pumapatay. Yon. Sila. Babasahin po natin dito sa aklat ng Juan 16 sa talatang 2, mga babayan. Ganito ang sinasabi, Kaya, ganito, darating ang araw, 16 verse 2. Kayo'y palalayasin nila sa mga sinaguga. Oo, dumarating ang oras na ang sino mang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Diyos. Nakita niyo mga kababayan, kaya hindi mangyayari ang mga Kristiyano papatay ng kapwa dahil kontra sa kanilang paniniwala. Ang pumapatay kapag nakita lang kontra sa kanilang paniniwala ay yung mga hindi Kristiyano. Tingnan nyo rito. Babasahin natin sa Bisaya, sa Cebuano. 16 verse 2 ng Juan. Ito po. Pagapagulaon kamo nila sa mga sinagoga o muabot pa ang takna nga bisan kinsa nga magapatay kaninyo maghuna-huna nga siya nagahatag sa pag-alagad sa Diyos. Yan. Sipin nyo mga kababayan, may mga muabot daw ang panahon, ang adlaw, nga kinsamantong mupatay daw sa mga Kristiyano, mga lingkod sa Ginoo, ay huna-hunaon daw nila nga naghatag sila paglilingkod sa Diyos. Kaninong ugali yon? Sa Diyos ba yon? Yan ba ay sa mga apostol na mga katuruan at mula ba sa Diyos ang pumatay ka ng kapwa at magsinungaling? Hindi. Kanino galing yon? Ano ang sabi ng Panginoon? John 8 verse 44. Ano nakalagay? Kayo'y sa inyong amang diablo sapagkat buhat pa ng pasimula. Ano po? Siya pala ay gano'n na. Mamamatay tao at isang sinungaling. Kaya, hindi po pala totoo na mga lingkod ng Diyos kapag ikaw ay magsisinungaling at pumapatay ng kapwa. Napakalinaw. So, diyan makilala, diyan makita na ang sabi ng Panginoon, sa kanilang mga gawa ay inyong mga kikilala sila. Sa kanilang mga bunga. Ayon. Anong sabi? Balikan nating basahin.
ang aklat ng ikalawang Korinto. Onse. Talatang 14. So, Bisaya muna, babasahin ko sa inyo sa Bisaya. Kinse, busa dili dakong butang kung ang iyang mga ministro usab magpaka, diba? Gagayahin, kumbaga sundugon, magpaka-ministro sa pagkamatarong kansang katapusan mahiangay sa ilang mga buhat. Unsa kunoy gingon sa Bisaya? Magpaka-ministro kansang ang buhat ay mahiuyon. Sa gingon? Ningon siya dire nga kansang katapusan mahiangay sa ilang mga buhat. Ayan. Kaya sa buhat sa Tagalog, hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro ay magpakunwari ding ministro ng kaliwanagan. Ngunit ang kanilang wakas ay sumasang-ayon sa kanilang mga gawa. Sa kanilang mga gawa, makikilala doon sa kanilang mga gawa. So, ingat po tayo. Mag-ingat po tayo sa mga ganong turo, mga ganong aral. Kita niyo man mga minamahal, kapag wala talagang katibayan na yan ay itinuro, inuutos, sinabi o sinalita ng mga apostol, hindi pwedeng tawagin niyang apostolik. Lalo sa pamumuhay, kung hindi yan tinuro ng mga apostol, at ginawa ng mga nagsasabing sila'y mga apostol, ay hindi yan apostolik na totoo. Nagpakunwari ang tawag doon. Ganon din sa maraming mga grupo o samahan ngayon. Yung tanong nga sa atin, ano daw sikta tayo? Tinatanong tayo kung anong sekta. Ay hindi kasi nakikinig doon sa mga talakay natin sa mga nakaraang araw. Ako raw, bakit daw ako nagpapasakop? Bakit daw ako nagpapasakop sa tao? Di ba dapat sa Diyos daw nagpapasakop? Sino kaya nagsabi sa kanila ako nagpapasakop sa tao? Yan ang mga ganyang sinungaling, mga sinungaling na kwento, mga salitang para bagang merong katotohanan. Pero huwag kayong maniwala dahil yan ay salita lamang ng para bagang nanghuhula. Hindi naman talaga sigurado at hindi totoong alam nila. Nagkunyari lang silang alam. Yan, ang tawag doon, tigpakaron ingnon. Alam nila, nahibaw sila, pero wag gudi ay kahibaw. Yan. Di ba? Yan ang ibig sabihin natin mga minamahal. Nagpasakop daw tayo sa tao dahil ang atin daw puno ay tao. Mga kababayan, ano pa? Yung mga turo at aral, makikilala nyo kung talagang apostolik. Bakit? Ay saan naman mabasa sa Bible, sa Biblia, sa Balang Kasulatan? Saan naman mabasa? Ulitin po natin, yung Biblia na ginagamit natin madalas sa ating salitang Biblia. Yan po ay wika or matatawag nating mula sa salitang Griego, Biblia, na ang ibig sabihin ay mga aklat. Plural, aklat ng Panginoon.
Kaya walang masamang tawaging Biblia kung mga aklat yan. Yan. Dahil sa banal na kasulatan ay mga aklat din ang tawag dyan ng salita ng Diyos. Aklat or sa Griego ay Biblia. Ano po? So, tuloy tayo mga kababayan, ano? Tuloy tayo. Ano ba yung binanggit ko? Hindi ko na Yon, balik tayo mga kababayan. Yung pong saan po ba mababasa? Mayroon ba kayong mabasa kahit na isang talata lang na may may apostol na nagbabautismo sa mga sanggol? Ang lakas kasi ng loob ng mga iba nating mga kaibayo, yung mga kaibayo natin sa pananampalataya, na sila daw ang itinayo ng Panginoon. Galing daw sa Diyos ang kanilang mga turo. Grabe, ano? Kumbaga sa salitang Bisaya, gikan sa Diyos ang kanilang tudlo. Sana man nila nabasa sa Biblia nga gikan sa Diyos ang tudlo nga magbunyag, magbautismo sa mga masuso, magbautismo sa mga sanggol, di ba? Di ba? Yan po ay bagay na pakaingatan natin. Wala kayong makita niyan ni isa man talata sa Biblia na mga apostol na nagbautismo, yung bautismo na ilubog sa tubig ang mga sanggol. Yan, nililinaw natin yan para maintindihan. Aba, ay ano pala yung bautismo, Brad? Ano pala yung bautismo na nasa Biblia? Yung bautismo na nasa Bible ay ilubog sa tubig. Ano po? Yun yung itinuro ng Panginoon. At yun ay sa mga sumasampalataya at nagsisisi. Ano po? Hindi po yun para sa mga sanggol. Hindi po yun para sa mga sanggol. Ngayon, kanino pala galing yon? Yun po'y aral at turo ng tao. Hindi po yun turo ni Kristo. At ang tinanggap po kasi ni Pablo na aral ay ganito. Sa aklat ng Galacia, pansinin nyo at ating babasahin. Sa 1, talata po ay 8. Babasahin natin para malaman po ninyo ang katotohanan, mga minamahal. Dahil pag di na po natin binabasa, makakalain nyo naman na totoo yung sinasabi nila. Ganito po, puntahan natin, ano? Talatang 12. At talatang 11. Sapagkat aking ipinatatalastas sa inyo, mga kapatid, tungkol sa ebanghelyo na aking ipinangaral. Ano po? Na ito'y hindi ayon sa tao. Ito pakinggan niyong mabuti. Yun daw ipinatatalastas ni Pablo sa mga kapatid tungkol sa kanyang ebanghelyo, yung ipinangaral ni Pablong ebanghelyo. Ano po? Ay hindi raw, sabi niya, ito'y hindi ayon sa tao. Talatang 12. Sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Kristo. Kay Kristong pahayag. Kay Kristong pahayag. Si Pablo, yung pahayag na tinanggap niya mula kay Kristo. At ganon din si Pedro. Ngayon, sabi nila, si Pedro daw, mga minamahal, ay ginawang papa. Si Kristo kaya ang gagawa ng papa kay Pedro?
Gagawin kaya ni Pedro na magpapakilala siyang Papa sa pangkalahatan? Yun kaya ay i-appoint kaya siya ng Panginoon bilang isang Santo Papa sa pangkalahatan? Ano po? Basahin po natin muna bago natin ituloy. Sabi dito ng Panginoon sa Matthew 23, talatang 9, ganito ang bilin ng Panginoon, ha? Ganito ang bilin ng Panginoon sa talatang 9. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama sa makatuwid bagay, siya na nasa langit. Ano po? Siya na nasa langit. Ang ama natin sa espiritu ay ang amang nasa langit, hindi ang diablo. Ngayon, yung mga ama natin sa laman, ama lang yan sa laman, hindi sa espiritu. Amen? Pero ang tinukoy dito, yung ama sa espiritu. Sino? Ang ama. Kaya huwag kayong patawag. Ay ang ginawa nila ay ginawang Santo Papa si Pedro. At inappoint daw siya ng Panginoon. Siya raw ang ginawang ganito, ganyan. Yan. Yung pahayag na yun, mga minamahal, ay tinututulan naman ng Biblia. Sa makatuwid, sila lang ang may gawa ng ganung doktrina na si Pedro ay Papa ang sabi. Siya ay isang Santo Papa. Pero sa katotohanan, si Kristo mismo ay nagbabala. Bago pa lang, kaya naman pala nagbabala ang Panginoon, mangyayari pala talaga, no? Amen. Kaya pala nagbabala ang ating Panginoon sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga apostol, mangyayari pala talaga, meron palang gagawa noon. Kaya ngayon natin natanto na ang salita ng Panginoon ay punong-puno ng paalala. Ang salita ng ating Panginoong Jesucristo ay puno ng pagpapaalala sa kanyang mga alagad. Katulad ng sinasabi niya, darating ang araw na sino mang papatay sa inyo ay aakalaing siya'y naghahandog ng paglilingkod sa Diyos. Yan po, paalala din yan ng Panginoon. Kaya dito mag-iingat tayo dahil kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia, talagang madadaya po tayo. Madadaya po tayo. Tuloy, ang sabi rito, mga kababayan, huwag daw patawag ang sino mang tao dito sa lupa. Na, ang sabi ron, huwag inyong tawagin ang sino mang tawagin ang inyong amang sino mang tao sa lupa, sapagkat isang inyong ama sa makatuwid bagay, siya na nasa langit. Kaya kung hindi talaga tayo nagbabasa ng Biblia, mga kababayan, ugaliin po natin sa ating mga kababayang mga Katoliko, sa aking mga kamag-anak, sa aking mga kakilala, ang ating himok, magbasa po tayo ng Biblia. Dahil alam nyo, nung ako po'y Katoliko pa, mga kababayan, hindi po ako ganun ka siyasat pagdating sa Biblia, kasi iba naman yung sa simbahan pag nagsimba ka, no? At pag ako ay nangangaturan dati, yung mga pangangaturan ng Katoliko ngayon, katwiran ko rin yan noon eh. Kaya naintindihan ko sila kung bakit sila ganyan magsalita. 'Di ba? Kapag nang ako'y Katoliko pa, siyempre para bagang para sa akin yung buhay ko, hindi ko na kailangan baguhin. Ano po? Sabi, bakit kailangan ko baguhin ang buhay ko? Ito ako. Ano po? Ganyan tayo, no? Ganyan tayo noon, nung tayo, parang ayaw natin na sinasabi natin na bakit ko babaguhin ang ugali ko? Bakit ko babaguhin ko ang kilos ko? Bakit babaguhin ko yung aking paniniwala?
Yan ang, nung ako'y Katoliko pa, ganyan ako eh. Ano po? Pero, mga minamahal, doon ko nalaman na kailangan talagang baguhin. Kailangan baguhin. Bakit po? Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, sabi nga dito sa aklat ng Roma, isa lang naman ang ayaw na baguhin eh. Isa lang naman ang may gusto kung sino yan. Alam niyo kung sinong may gusto na ayaw na mabago ang buhay ng tao. Ayaw niyang magkaroon ng pagbabago ang buhay ng tao. Si Satanas. Sapagkat siya wala na siyang balak magbago. Si Satanas. Hindi na siya mababago eh. Kaya ang ituturo din niya sa puso at isip ng tao, huwag magbago ng buhay. Kung ano ka, yan na panindigan mo. Ganun ka na hanggang sa mamatay. Kasi sa pamamagitan ng ganong kaisipan, dire-diretso ka sa kapahamakan. Pero anong sabi sa banal na kasulatan? Sa aklat ng Roma, 6:4, anong sabi rito? Hindi pwede. Verse 4, tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Kita nyo? Ayon dito, na yung pagkalibing natin kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay. Ano po? Sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makalalakad sa panibagong buhay. Kailangan po pala talaga na magkaroon tayo ng panibagong buhay. Kaya yung kaisipan na, bakit ko babaguhin ang ugali ko? Bakit babaguhin ko kung paano ako magsalita? Bakit babaguhin ko yung paniniwala ko? Ayun. Mali po pala yun, Hindi po pala yun ay bagay na nais ng Diyos. Ang gusto po pala ng Diyos, magkaroon tayo ng panibagong buhay. Kasama na doon kung anong pagkatao meron tayo sa nakaraan. Ano po? Sino po yung ayaw na tayo'y magbago? Kung ang Diyos ay gusto ng Diyos na tayo'y magbago at tayo babaguhin ng Diyos, sino naman yung kontra doon na ayaw niya na tayo'y magbago? Ano po? Sino naman ang ayaw doon? Anong sabi ng Panginoon sa aklat ng Juan? Ang diablo, buhat pa ng una. Ang diablo hindi siya nagbabago, buhat pa ng una. Ayaw niya talagang magbago kung ano siya. Kaya kung siya ay mamamatay tao at sinungaling, ayaw niyang baguhin yon. Wala na siyang balak na magbago. Ganun siya. Kaya itatanim niya sa isip at puso ng tao, wag mong baguhin ugali mo. Kung ano ka, magpakatotoo ka. Kung ano yung pagkatao mo, ilabas mo. Umitago, kaysa man magkukunwari ka raw na ganito, mabait, pero hindi ka naman talaga mabait. Kasi marami nagkukunwaring mabait, hindi naman mabait. Kaya ang sabi na, ilabas mo kung ano yung ugali mo. Magpakatotoo ka. Nagpakatotoo nga siya na na siya ay sinungaling. Magpakatotoo siya na na siya ay diba? Siya ay isang ganito. Diba? Ayaw niyang baguhin yon. Ayaw niyang baguhin. Pero ang Diyos,
Ang Diyos, gusto pala ng Diyos, tayo magkaroon ng panibagong buhay. Makalalakad tayo. Kaya kailangan talaga ang tao mailibing siya sa pamamagitan ng bautismo. Tulad ni Kristo na nalibing at nabuhay na maguli. Ang bautismo, ang pagkalibing ay katulad, inahalimbawa ang bautismo o sa bautismo. Inahalimbawa sa kamatayan ng Panginoon. Ang kamatayan ng Panginoon dun sa pagbabautismo, inahalimbawa yon. Kaya tayo, kailangan magkaroon ng panibagong buhay. Hindi yung sa panindigan mo na kung ano ka. Ganyan tayo nung ganyan ako nung Katoliko pa ako. Bakit ko babaguhin ugali ko? Bakit ko babaguhin paniniwala ko? Bakit babaguhin ko kung ano ako? 'Di ba? Yun pala, mga minamahal, ang Diyos pala ang may gusto noon. Ano po? Kaya, yan ang katwiran ko. Pero nung nabasa ko ang salita ng Diyos, ang sama ko pala. Ang sama-sama ko. Hindi ko nakikita yung kasamaan ko noon. Paano ko naman makikita ang kasamaan ko noon? Bulag nga ako noon. Hindi ko makikita yung kasamaan ko. Kasi bulag tayo. Hindi natin nakikita yung ating nilalakaran. Kung nasa matuwid na landas o nasa liko-liko. Dahil bulag tayo. Pero nung binuksan ng Diyos ang ating mga mata sa katotohanan, mga babayan, doon na natin nakikita na nandoon pala tayo sa isang lugar na wala tayo sa ligtas na kalagayan. Kaya doon natin nakilala at nalamang napakasama pala natin. Kaya kailangan talagang mabago ang lahat ng tao kailangan Aklat ng Juan 3, talata ay 3. Pag hindi nangyari yan, kaya yung salitang bakit ko babaguhin, mga minamahal, mali yan. Hindi dahil babaguhin mo yan dahil sa isang tao. Hindi mo babaguhin ang ugali mo dahil sa isang mayroon kang hinahanap na bagay o dahil mayroon kang pinagpapatunayan. Kundi kaya mo binabago ang buhay mo, ugali mo, ay dahil sa Panginoon. Yun ang dahilan dapat. Hindi sa may mga taong minahal mo, may mga taong ginawa ng gusto mong pampakitaan ng gayong ugali, pero hindi sa Panginoon. Amen? Sa 2 Corinthians 4 verse 16, 2 Korinto 4:16. Kaya malinaw po ang kabaitan. Yung sinasabing mababait, hindi rin po yan batayan para sabing banal ng isang tao. Isasawala ko ang kabaitan ng mababait, sabi ng Panginoon. Kasi gusto ng Diyos ay ikaw ay isang matuwid. Gusto ng Diyos ikaw ay makadiyos, ikaw ay banal. Hindi yung, alam niyo po yung kabaitan, marami kasing nagsasabing mabait ako. Oh, mabait ako. Saan siya mabait? Mabait daw siya sa mga taong mabait sa kanya. O so hindi totoong mabait. Ano po, mabait daw siya pero mabait ka pa rin ba kapag ka ikaw ay nilalamangan na ng kapwa, 'di ba? Ganyan po, no? Nagbibigay ka ng alak, mabait ka na noon. Namimigay ka ng sigarilyo sa kakumpare mo, sa sino man. So mga minamahal, yan po. Anong sabi sa 6 ating binasa? 4 talatang 16. Ang sabi rito, mga kababayan, kaya nga hindi kami nang himagod, bagaman ang aming pagkataong labas ay mahpahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Purihin ang Panginoon. Kailangan pala yung ating pagkataong loob, no, yung kalooban natin, babaguhin talaga. Yan ang gusto ng Diyos. Huwag nating pagmatigasan. Bakit ko babaguhin? Sino ka na magsasabi sa akin
Sino kang magsasabi sa akin na baguhin ko ugali ko, baguhin ko? Hindi ako ang may sabi. Ang Diyos, sasabihin ng Diyos sa iyo. Kailangan mong mabago. Kasi ang Diyos, hindi siya tatanggap ng hindi nababago. Gusto ng Diyos, lahat ay nabago. Mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan, mula sa kasamaan tungo sa katwiran, sa kabutihan. Mula kay Satanas tungo sa Diyos. Mula sa kasinungalingan tungo sa katotohanan. Mula sa mga taong wala nang hangad kundi ipahamak ka, tungo naman sa mga taong naghahangad na ikaw ay mapabuti sa pagsasabi nila ng katotohanan. Pagpalain po kayo ng Panginoon at medyo nagbiglang naglubat ang ating cellphone. Sana po tayo po ay makaunawa ng mga pahayag ng salita ng Diyos na nasa Biblia. Magbasa po tayo. Huwag tayo basta-basta maniniwala. Magsuri kayo, makinig kayo, kahit na sino pakinggan nyo. Pero kung masuri ninyo na yan ay hindi katotohanan, mga minamahal, huwag po kayong maniniwala. Kailangan lang po natin ang katibayan batay sa salita ng Diyos. Doon po kayo bumabatay at hindi sa mga kwento na walang kwenta, hindi sa mga storya, sa mga story, hindi sa mga kanilang mga salaysay na wala naman at hindi mababasa sa salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang gabi at ang kabutihan ng Diyos at ang kanyang pag-iingat at ang kanyang pag-ibig ay sumainyo sa gabing ito sa pangalan ni Jesus.